So mga techie, gagawa tayo ngayon ng bootable installer ng Windows 10 para sa laptop na to. Installan natin. So gagamitan, imbis na USB drive ang gagamitin ko, gagamit ako ng itong V380 Pro na memory card. Yan na. V380 Pro. So tara, samahan nyo ako. So gagamitin natin itong memory card ng V380 Pro. Tingnan natin kung pwede ba siyang gamitin installer. Pero syempre, para magawa natin yung kailangan natin ng card reader. So wait lang, sasalpak ko lang sa card reader. Okay, nasa card reader na siya. Lalagay naman natin siya sa PC. Yan, narinig niyo, di ba? So makikita nyo, magpa-pop up yun sa screen ko. V380. Pinangalanan ko na lang yan para madali na. So, ngayon, kailangan natin ng Windows ISO file. So, paano nga ba makakuha ng Windows ISO file? Punta lang kayo ng Windows 10. Yan. Search nyo lang yung Windows 10 sa mismong Microsoft. Tapos, i-click nyo lang tong Windows 10 installation nyo dyan. Download now. Tapos, i-download nyo yan. Tapos, select nyo lang yung ISO. Huwag USB installer. ISO ang piliin nyo. And then, magda-download yun ng ISO. And ito na yung kalalabasan niya. ISO. So, download nyo rin yung Rufus. Nasa website lang din yun ng Rufus. Search nyo lang Rufus. Rufus.ie. Tapos, pili kayo kahit ano dyan. Yung 64-bit ang PC nyo. 64-bit. Yan. Pwede nyo rin piliin yung portable. So, portable yung pinili ko para kahit saan ko gamitin. Hindi ko na kailangan i-install. And then, ang gagawin natin, i-install natin yung Rufus ng administrator. Then, makita nyo. Tapos, magpa-pop up itong Rufus natin. Dito sa Rufus, guys, make sure na alam niyo kung ano yung kailangan yung format. Kung MBR ba o GPT. So, hindi ko na pa i-explain dito. Supposed to be, alam niyo na dapat yan. So, pipiliin natin yung ISO files. Click nyo lang yung select. Tapos, hanapin nyo yung hindi ko sure kung pwede natin i-drag to dito. Ayun, so pwede siya. I-drag nyo lang yung Windows ISO na to dito sa select. Automatic, pipiliin nyo yan. Windows ISO. Tapos dito, piliin nyo lang yung Windows Standard Installation. Dito, pipili kayo kung MBR o GPT. So, depende to sa system ng laptop ninyo. So, dahil nga akin is UEFI, non-CFM siya, kailangan GPT. Kasi hindi siya magbo-boot pag MBR. Kung MBR naman, BIOS or UEFI, pwede rin naman. Pero GPT pipiliin natin. And then, okay na yan. After that, i-click lang natin yung start. Tapos, huwag nyo nang piliin kahit ano dyan. Click nyo lang okay. Tapos, click nyo lang okay. Tapos, click nyo lang ulit yung okay. Ito yung ano natin guys USB natin V380. Memory card yan. 16 GB. Yan, kinokopya niya na yung ISO. So, balikan na lang natin pagkatapos. Okay guys, so surprisingly, mabilis lang siya na i-transfer. So, okay na yung ating flashable flash drive or bootable flash drive. So, we can close this and kuhain na natin yung flash drive natin. Actually, yung memory card na nasa memory card reader. Ngayon, sasalpak ko siya dito sa pag-i-installan. Yan, just like that. Tapos, so ilalagay ko lang siya sa boot option 1 para makapag-boot ako. Tapos, yan. Yan, titignan ko kung mag-boot siya sa USB. So, ito yung USB natin with yung memory card na V380 Pro. And yan na, may mga glitches na sa screen. That's an indication na binasa niya yung USB. Wait, hintayin pa natin kung magbo-boot up siya. Okay guys, so kita nyo, may mga glitches yan. Very normal naman yan, huwag kayong mag-alala. So, umpisa. Maayos din yan pag okay na yung mga drivers. Pero sa ngayon, ang mahalaga niyan, makikita nyo na naglo-loading na yung installer. Well guys, dito na lang Hindi ko na ipapakita sa inyo yung throughout ng process ng pag-i-install ng operating system dito. Kasi ibang video na yon. Ang gusto ko lang ipakita sa inyo kung paano gumawa ng bootable drive. And yes, pwede kayong gumamit ng memory card nyo as long na meron kayong card reader. At yung V380 Pro na memory card,
kita nyo naman, magdududa pa kayo, hindi nga na-corrupt yung operating system na nilagay natin. Okay na okay siya. So, yun lang guys. Don't forget to follow me for more tech tips. Bye-bye.